Hinipuan ng aswang. Asus, aswang lang yan. Madali lang magtaboy niyan. Huwag kayong matakot dyan, tao rin yan sila. Hoy, ikaw babaeng aswang ka. Kilala ka na namin. May hinanda kami para sa'yo. Kapag hindi ka talaga titigil, mabubulgar ka sa barangay na ito. Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Alex, at sa lahat ng mga solid supporter ng SMCE. Ako nga pala si Judith. Gusto ko talaga makinig dito kasi totoong experience ang binabasa ninyo, sir. Alas 9 ng gabi, bumili ang nanay ko ng gaas sa tindahan dahil uso ang brownout sa amin noon. Pareho po kami ni mama. Kapag madilim, mahihirapan makahinga dahil na rin sa mga mahina po ang aming baga. Nang gabi na iyon, kami lang dalawa na iwan sa bahay. Ang kuya ko at tatay pumunta sa lugar ng tito namin dahil nakifiesta. Kapag fiesta kina tiyo, doon sila natutulog kaya kami lang ni mama ang nasa bahay noon. Habang hinihintay ko ang aking nanay, maya-maya pa ay may naramdaman po akong parang may umakyat sa bahay namin sa hagdanan. Papunta sa aking kwarto. Ako na may nakahiga lang nun tapos ang kwarto ko ay hindi ko sinarado ang pintuan dahil hinihintay ko nga ang aking inay. Ma? Sambit ko pa kasi akala ko talaga nanay ko. Sumagot ito sa mahinang boses at sabi, "Oh." Pag-aakala ko dumating na siya, ngunit paglingon ko sa pintuan, ang nakita ko lang ay mga buhok na lumulutang na para bang inaanod ng hangin. Hindi naman mahaba ang buhok ng aking nanay so inisip ko pinsan ko na babae kasi labas-pasok po iyon sa bahay. Kasing tingkad yung buhok na nakita ko sa buhok niya. Nagtataka ako kaya tumayo ako at pumunta sa kabilang kwarto. Yung pintuan kasi namin doon, lumalangit-ngit yun kapag bubuksan. Pagtingin ko ay sarado nga ito. Doon pa lang ay kinikilabutan na ako kasi nasaan na yung babaeng mahaba ang buhok. Sumagi sa aking isipan, hindi tao ang aking nasilay. Grabe ang paninindig ng balahibo ko nun sa katawan. Sa sobrang kilabot kaya walang salita-salita, kumaripas na ako ng takbo, Sir Alex, pababa. Yung hagdan namin na mga 3 hakbang, isang hakbang na lang sa akin dahil para akong lumulutang sa nerbiyos. Karipas ng takbo, papunta sa tindahan ng walang tsinelas. Pagdating doon, akala ni mama, inatake ako ng hika dahil putlang-putla at hingal na hingal. Narinig kami ng tendera. Nag-aalala pati siya sa akin sapagkat naninindig daw ang balahibo ko sa aking kamay. So ayun, sinabi ko na ang nangyari. Pangiti-ngiti lang ako noon pero sa loob-loob ko parang puputok na ang aking dibdib. Hindi ko alam kung aswang ba yun o kung ano. Pero sabi ng kapitbahay namin, benenta raw ang lumang bahay na yon dahil may mga nagpaparamdam na hindi mawari kung kaluluwa ba o aswang. Tapos sabi pa niya, kami raw yung ikalimang nakabili noon. Katagalan, dahil lahat po kami na miyembro ng pamilya, pinaparamdaman ng itim na figurang taong mahaba ang buhok, hindi namin alam, aswang ba o multo. Napagdesisyonan ng aking mga magulang na ibenta na lang din ang bahay at lupa na yon. Ako nga pala si Kat. Share ko lang po itong karanasan namin sa kapitbahay na aswang sa probinsya. Bagong lipat po kami noon dahil nakabili ang tatay ko ng lupa sa baryo na iyon. Ang bahay na ipinatayo ni tatay ay 2 palapag. Simpleng tahanan lang po ito. Sawali ang dingding at yero ang bubong. Napapansin namin tuwing gabi,
Sobrang ingay ng mga aso sa paligid sa pagsapit po ng 10:00 ng gabi. Mga 1 minuto rin silang sabay-sabay na mag-aalulong at magtatahulan. Para bang may nakita po silang kung ano. 2 beses po silang nag-iingay, minsan 3 pa nga eh. Una ay 10:00, pangalawa ay 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Nagigising ako kung minsan kasi hindi ko po nakasanayan ang ganoong ingay ng mga aso. Sabi naman nila mama at papa, ang ganong klaseng reaksyon o alulong ng mga aso na sabay-sabay pa talaga ay palatandaan daw na nakakakita sila ng aswang. Hindi naman po ako natakot dahil hindi naman ako nag-iisa sa bahay. So, eto na nga po. Isang gabi, pagkatapos ng alulong ng mga aso ay may narinig po kaming huni ng wakwak na tila ba ay papalapit. Sa muling pag-ingay nito, malapit na po sa bahay namin. Lumakas ang huni niya, dumaan sa bubong at nasagi pa ng mga pakpak siguro nun. Ang yero ng bubungan namin, tapos dumiretso lang siya. Nagulat kami kasi malakas talaga ang pagkasagi ng pakpak nito sa yero dahil kumalabog talaga at parang yun bang nagasgas na matulis na bagay. Ayun na nga, tahimik lang kami sa loob. Sabi pa ni mama, taga roon lang ang aswang kasi doon banda sa unahan namin umiingay ang mga aso. Aktibo po sila kapag may buwan. Yun ang napapansin namin doon dahil dumadaan sa bahay ang aswang. Katagalan, sabi ng mga tsismosa naming kapitbahay, meron daw po kaming isang kapitbahay doon na aswang. Yung 2 matanda di umano na malapit pa naman sa bahay namin. Hindi naman po sila nakakatakot. Mabait din po sila sa amin o sa iba pang mga kapitbahay. Yung babae, marunong manghula at manggamot. Pero walang nagpapagamot kasi pinag-uusapan nga na aswang sa lugar ang 2. Sa umpisa hindi pa nga ako naniwala sa mga chismis pero nagbago iyon. Isang gabi, full moon. 4:00 ng madaling araw ay gising na kaming 3 ni mama at papa dahil babiyahe kami nun sa lugar nila tita. Ilang sandali ay may narinig kaming huni ng wakwak. Kaya nagsenya si papa na wag daw maingay. Naririnig namin na parabang may yabag po ng tao sa labas so sinilip namin ni mama sa bintana sa ikalawang palapag kung sino ito. Sinundan po namin kung saan humuhuni yung aswang ng napakahina. Napalingon kami sa bungad ng aming bakuran sa may kalsada. At dahil maliwanag sa parte na yon, dahil naglagay ang aking papa ng bumbilya, maya-maya pa'y may napansin kaming malaking ibon sa ibabaw, itim na lumilipad. Tapos nakita naming dumaan yung matandang kapitbahay namin sa baba. Naglalakad at patingin-tingin sa ibon tapos sinesenyasan niya na sa pagkakaintindi po namin sir ay pinapauwi ito. Ayun, naniwala na ako sa chismis sa barangay namin na aswang sila. Ganun pa man, hindi po sila katulad ng iba na masamang aswang. Mabubuti po sila sa kapitbahay pero who knows, baka sa ibang lugar din po sila pumupunta, di ba? Pero tingin ko naman po ay mababait silang 2. Nakikipagkapitbahay naman So hayun na nga po. Sabi pa ni mama habang tinitignan namin ang ibon at ang aswang na matandang kapitbahay naming naglalakad. Magkasabay na pauwi sa kanila. Mabuti na raw ang ganyang kapitbahay kesa sa kriminal o magnanakaw. May asawa na ako nito. Nakatira pa kami noon sa lugar nila sa probinsya. Buntis po ako noon sa una naming anak. 3 months na ang aking tiyan. Isang gabi, pumunta ako sa tindahan para bumili ng paborito kong sitsirya.
Pagkabalik ko, kalagitnaan kung saan walang ilaw ang kalsada, bigla na lang pong sumulpot ang malaking pusa sa tabi ng kalsada mula sa may damuhan. Nakadapa lang siya, nakatitig sa akin. Hindi ko pinansin kasi nga, pusa lang naman. Ngunit nung nalagpasan ko na siya, bigla itong tumayo at sinundan ako. Dito ko na nakita ang kabuuan ng katawan niya na sobrang laki pala na pusa. Tapos yung buntot niya, ang kapal ng balahibo at gabraso ko po sa laki. Nakaramdam ako ng takot. Bigla na lang uminit ang aking tiyan kaya dali-dali ko pong sinigawan ng aking asawa. Agad naman po siyang lumabas at tinuro ko ang pusa na huminto rin sa pagsunod sa akin. Siya naman ang lumapit sa pusa at dahan-dahang umatras, natakot sa asawa ko, tapos biglang nagtago sa likod ng poste na madamo tabi ng pader. Maniwala po kayo o hindi, bigla na lang pong nawala ang pusa paglapit ng asawa ko sa posting yon na pinagtataguan niya. Wala pong ibang lulusutan doon, kaya takang-taka kaming dalawa kung saan na napunta. Distansya lang ako sa kanya noon. Maya-maya pa'y may napansin ako na parang anino ng taong umakyat sa pader katabi lang nung poste na pinagtaguan ng pusa. Sa gulat ko po ay napasigaw ako sa takot. Napatakbo sa amin at sinundan naman po kagad ako ng aking mister na natakot din sa aking reaksyon. Sinabi ko sa kanya ang aking nakita. Ayun, kaya raw pala parang may hangin sa tabi niya o yung pakiramdam po na may katabi daw siya na hindi raw nakikita. Kaya hayon, pati ang asawa ko'y kinilabutan din talaga. Magmula noon, nararamdaman ko na may bumibisita sa akin na aswang tuwing gabi. Kaya maaga pa lang, nagsasarado na po ako ng mga bintana at pintuan. Meron pa nga isang beses noon, kinakalmot ang dingding namin ng 12:00 ng gabi. Isa sa hindi ko makakalimutan na eksena, itong sa tiyuhin ng aking asawa. Meron po siyang tiyuhin doon, sir, na lasinggero. Minsan noong nag-iinuman sila sa bahay namin, kasama mga kaanak at nagkwentuhan, nasabi namin yung tungkol sa aswang. Sagot ng tiyuhin niya na lasinggero, "Sus, aswang lang yan. Madali lang magtaboy niyan. Huwag kayong matakot dyan, tao rin yan sila." Makwela po itong tito ng mister ko, Sir Alex, kaya sige sila tawanan nun dahil yung aswang daw kapag maganda pwede daw gahasain. Unang nalasing ang tiyuhin niya na yun, so natulog siya sa balkonahe namin hanggang sa matapos ang kanilang inuman. Siya na lang naiwan doon, so hinayaan na lang namin kasi okay naman ang kanyang plastada. Nang mga 12:00 ng gabi, may dumapo sa bubong namin sabay huni ng mahina. Wak, wak. Dinig na dinig ko rin ang huni ng aswang at pagdapo niya sa bubong kasi nagising din po ako noon. Ang hindi ko alam ay gising na rin pala ang tiyuhin ko, pero nakahiga lang siya. Akala niya nandoon pa mga kasama niya sa tabi. Ang aswang po ay paulit-ulit na humuhuni. Narinig din ni Tio. So habang nakapikit ang kanyang mata, sinigawan niya ito at sinabing, "Oy, ikaw aswang nga sa bubong. Bumaba ka nga dyan dahil kung maganda ka, magturjak tayo. Oy, sumagot ka nga." Nang ilang sandali pa, nakaramdam si Tito na parang dinampi di umano yung kanyang mga legs at yung kanyang private part sa katawan. Nakikiliti daw siya nun so tinignan niya. Wala siyang makitang tao. Ang bumungad sa mga mata niya, makapal na maitim na balahibo. Parang buntot daw ng kung anong hayop at wala talaga siyang makitang katawan nito at ulo.
So habang nakaupo siya nakatitig sa bagay na yon, may bumulong daw sa kanyang tenga. Sa labis na takot ni Tio, siya na lang pala mag-isa sa labas. Walang ano-ano'y karipas siya ng takbo. Sa isang iglap, nawala ang kalasingan ni Tio. Ako na nakahiga nun sa loob imbis na matatakot sa huni ng aswang. Natawa na lang po ako sa boses ng aking tiyuhin. Para kasi siyang boses bakla, sabay karipas ng takbo pa uwi sa bahay nila. Ang mister ko naman na pinupukaw ko noon, hindi talaga nagigising dahil siya po yung huling natulog at lasing na lasing din. So hayun na nga po, grabe ang karipas ng takbo ni Tio sa bahay nila. Sinundan siya ng aswang hanggang sa kanila. Pagdating niya doon, bumagsak sa bubong nila. Pati mga kapitbahay, nagising sa lakas ng pagbagsak na yun sa kanilang yero. At dahil sa ingay ni Tio, ayun, ang isang kapitbahay ay lumabas na may dalang samurai. Akala niya kasi kung ano na nangyari kay Tio. Ako naman na sumisilip na lang sa bintana. Siyempre, nag-alala rin sa tiyuhin namin pero okay naman po siya noon, naririnig ko mga boses nila. Hindi nagtagal noon, may nakita po akong taong nakaitim mukhang babae na dumaan po sa tapat ng bahay namin. Hindi ko masyadong maklaro yung kanyang mukha kasi doon siya sa may madilim na bahagi naglakad. Kumbaga, umiwas po siya sa liwanag. Naklaro ko talagang mabilis ang lakad nito na parang galing sa bahay nila Tito. Sa tingin ko, yun na yung aswang. Kinabukasan nun, ayun, naiwan pa ang tsinelas ni Tito sa bahay namin. Maaga pa niyang binalikan. Kumari pa siya ng takbo nang walang tsinelas. Grabe yung tawa namin sa kanya noon. Hinipuan daw siya ng aswang sa maselang bahagi ng katawan. Hindi akalaing dahil sa pagbibiro niya ay tutuhanin pala ng aswang ang kanyang sinabi na magtorjak daw sila. Tinabihan umano siya ng parang buntot lang daw na malaki na sobrang balbo ng balahibo. Hindi naman daw siya sana matatakot noon. Kaso nung may bumulong sa kanyang tenga ng walang makitang tao sa likuran, napakaripa siya ng takbo ng wala sa oras. Napailing na lamang si Tito sa karanasan niya na yon. Pero base po sa kanyang nakita, kanyang description, ang buntot po na tumabi sa kanya kasing laki ng buntot sa pusang nakainkwentro namin ni Mister sa kalsada na biglang naglaho sa may poste. So sabi namin, yun din ang aswang na naghipo kay Tito na ibig sabihin babae siya dahil makipagtorjak daw sa kanya. Ako naman noon, medyo nakakabahala na sa part ko kasi nga buntis po ako at ako talaga ang pakay ng nilalang kaya lumapit na po kami noon sa albularyo na ni-refer kay mama. Tama nga po ang naging hinala namin. Babaeng aswang daw ang bisita ko lagi. At ang pusa na kinuwento na rin namin sa kanya, iisa lang daw. So tama po kaming lahat. Take note, pagpasok namin hindi pa kami nagkwento sa albularyo ha. Pero alam na niya ang nangyayari sa akin. So ang ginawa niya po ay binigyan ako ng pangontra at yung kumukulong langis kapag may aswang sa malapit. Kinagabihan nun, nasubukan po kaagad ang bagay na yon. Habang nanunood kami ng TV, natuon po ang aking atensyon sa langis ko dahil parang may isang bula na umangat. Malaking bula. Kinuha ko ito at tinignan ng maigi. Habang pinagmamasdan ko siya, kasabay nun may huni ng wakwak at kumulo na rin ang langis. Marami ng bula ang lumalabas. At umiinit na po sa aking palad kaya binuksan ko ang takip. Tapos pinakita sa aking asawa. Bulalas ko pa. Ala, may aswang talaga oh. Kumukulo ang lana. Pinatay ni Mister ang TV. Ako naman dikit na sa kanya. Habang nakikiramdam kami,
Naririnig po namin na may huni talaga ng aswang sa labas na mahina masyado. Wak! Parang nasa bintana lang, katabi namin kung saan kami nakaupo. Napatayo po talaga ako noon sa takot. Lumayo ako sa bintana, baka kako bigla na lang akong hablutin doon. Ang mister ko naman ay mura na ng mura. Nagparinig siya sa aswang na nasa labas. "Oy, ikaw babaeng aswang ka, kilala ka na namin. May hinanda kami para sa'yo. Kapag hindi ka talaga titigil, mabubulgar ka sa barangay na ito." Ilang saglit lang matapos magmura ng aking mister ay tumigil ang pagbula ng langis at kasabay nun, nakarinig kami ng yabag ng tao papalayo. Maya-maya lang ay sinundan po ito ng huni ng aswang sa malayo. Ibig sabihin, umalis siya, natakot sa pagmumura ng aking asawa. Mula nun, hindi ko na po nararamdaman ang presensya ng aswang sa bahay namin tuwing gabi hanggang sa makapanganak ako. Hanggang ngayon, senior na lang ako, nandito pa rin sa akin ang langis na iniingat-ingatan ko talaga dahil naging parte na ito sa mga panahong nagbubuntis ako. Isa sa mga bagay na nagpalayo sa amin sa mga masasamang nilalang. Proven and tested. Kumukulo kapag may aswang sa malapit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat, lalo na sa mga nagdadalang tao na mahilig makipag-usap sa mga taong hindi kilala. Baka mamaya, aswang sila. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Unang-una, Rancid Bloods, 9 months. Kay Anika Mishka, bagong member. Thank you po ma'am sa suporta. Kay Kanji, 4 months member na, no? Supporter. Kay Story Hike Subtotski, 37 months. Kay String Bowlen na isang super idol. Maraming salamat po ma'am sa iyo. Kay Jim Semilia, 33 months member na. Kay Jamer Amendato, 4 months. Kay Susana Dorn, 9 months member. Johnny Zel Alviola na 29 months member na. Kay Cheng's Channel na 18 months, Samantha Cruz na 9 months member na. Super idol din po si Ma'am Samantha Cruz, kaya maraming salamat po ma'am sa suporta. At syempre kay Luis Elmido, 28 months member na. Jeffrey Bunyad, 27. Rose Kim na 20 months member na. Kay Mike na 35 months. And last but not the least, kay Madam Rosary Jayarante na 11 months member na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Kayo po ang dahilan kung bakit na kahit gipit na po tayo sa ating channel ay hindi po ako sumusurrender. No? Sana lang po hindi darating doon. Basta nandyan kayo, makikita ko lang kayo dyan sa members at saka sa mga comment section. Kahit na wala tayong sweldo mga kaibigan, sige lang. Go pa rin po tayo mga kaibigan. No? Wala naman po akong ibang pinagkakalibangan kaya magpapatuloy po tayo. And again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.